Hi po. Basta gagawa lang ako ng vlog. Excuse me. Ang bablog ko naman ngayon po ay tungkol sa English language po. Siguro para ito sa mga high school students. Magtuturo po tayo ng English. Ayan. So, meron kasing isang bata, sabi niya. Kumusta yung exam? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, the exam was hard. Ha? The exam was hard. Ako naman yung pilosopo. Ano yung exam na yan? Matigas? Kasi the exam was hard. Di ba, no? Exam was hard. Ano yun? Matigas yung exam mo? Kasi di ba yung hard? Ewan ko kung tama ba ako o ano ba. Baka alam nyo na ito, no? Tama ba ako o mali ba ako? Pilosopo lang ba ako? Kasi po sabi niya, the exam was hard. Yun daw exam niya matigas. The exam was hard eh. Di ba yung hard-boiled egg. Yung bato is hard. Pukpok mo sa ulo. Puk! Eh di patigas, masakit. Kasi nga, hard yung bato. O di ba? Yung exam kasi hard. O, tapos yung ano mo pag tinigasan ka, di ba? Hard on, di ba? I have an hard on because I saw somebody naked. Yan. Tinigasan, loko yun. Ayun, the exam was hard. Biruin mo yun, exam niya is matigas. Ayun. Ngayon po, kung tatanungin mo yan sa mga Amerikano, actually yung mga Amerikano sila rin nagsasabi, the exam was hard. Ano mga Amerikano to? Amerikano pa naman. The exam was hard. Ewan ko kung ako lang yata yung nakakapansin siguro o sa buong mundo ako lang yata nakakapansin nun. The exam was hard. So kung tatanungin naman natin po yung rule of grammar kasi, correct naman yun. Kasi yung the exam, noun kasi yun. Was, verb. Tapos yung yung hard is adjective. So kung susundin yung grammar, grammatically correct naman siya. O yung rule of grammar, nasunod naman niya. Di ba? The exam was hard. So grammatically correct. Pasok siya. So lusot siya. Pero sa akin, hindi yun lusot. Kasi meron na tayo ngayon Grammarly, no? Sa English, kahit Amerikano pa yun magsalita, para sa akin yun mali yun. Bahala kayo kung gusto nyo tama, okay, tama sa inyo. Sa akin mali. Dapat, ang sasabihin nun, the exam was difficult. Di ba? Kaya, the exam was challenging. O kaya, the exam was tough. Ha? So, kayong mga high school student, meron tayong dyan Grammarly. Gamitin nyo, ha? Kasi pagka nag-college na kayo or tapos na kayo ng college, pupunta kayo sa ibang bansa, let's say sa US or Canada, mag-e-exam kayo ng English. Hindi kayo basta-basta pupunta doon. Meron yan TOEFL, English Language Testing yon, tsaka yung IELTS, International English Language Testing System. Ha? Hindi po yun, mga bata. Yun yung sa Facebook, English ka doon. Kahit na ilang paragraph yung English mo doon, kasi yun pwede mong i-edit. Gandahan mo siya, i-edit mo. Tingin ka sa dictionary, pwede, lusot ka, magaling ka sa English. Ang pinakamahirap na part ng English, yung speaking. Kasi sa test ng English, meron yung written, meron yung reading skills. Yung pinakamahirap yung speaking. Yun, kasi makikipag-usap ka. So, yun talaga mahirap. Halimbawa, tinanong ka, paano ka magluto ng sinigang? In English, pure English hindi Taglish. Sabihin mo, I will prepare the pot, I will turn on the stove, and then I will put on the pork,
and the water, and the fish stew, the patish, and then what else? Tapos yun na, magkabuhol-buhol na yung English mo. Kasi nga, hindi mo naman ginagamit yung English sa totoong buhay. Kasi nga, Pilipino tayo, nandito tayo sa Pilipinas. Ano pa? So, para maging magaling ka sa English, dapat mag-iisip ka in English. Pag nagpe-pray ka, in English. Pagka magsusulat ka ng diary, English. E di kausapin mo yung pusa at saka yung aso in English. So, mag-isip ka in English. Kung gusto mo maging magaling sa English. So, yun. Dito sa atin sa Pilipinas, pagka Inglesera ka, social yung dating. Sophisticated, excellent, di ba? Yung mga pagka Inglesero ka, parang mayaman yung dating mo. Merong sinasabi yung iba, no? Sabi niya, fluency in English is not a measure of intelligence. Totoo naman yun. Pwede kang maging magaling sa English, pero hindi ka intelligent. Ako nga, hindi ako intelligent, hindi rin ako magaling sa English. Basta, ayun. So, tinuturuan ko lang po yung mga bata dito, ha. Kung gusto nyo maging magaling sa English, magbasa kayo ng English Dictionary, magbasa kayo ng Newsweek, ha. Huwag yung Inquirer kasi Pilipino yung mga gumagawa ng Filipino English yun. Dapat yung mga author na babasahin nyo, yung mga American author, o kaya yung mga British author. Magbasa kayo ng Reader's Digest. Basahin nyo yung Bible, yung New International English Version from Genesis to Apocalypse or Revelation. Para lumalim yung English mo. Ha? Huwag yung King James Version, ha? Baka naman kausapin mo ko, thou shall not do thee. Ha? Hindi ganun. Dapat International English Version. Okay? Ano pa ang pwedeng gawin? Yun nga, magbasa ng Newsweek, manood ka ng CNN. Huwag yung iba na... ito kasi kung gusto mo lang maging magaling talaga sa English, yung pang British, pang American. Manood ka ng mga American author. Manood ka ng mga British author. Yun. Ayun nga, napunta tayo sa the exam was hard. Oo, grammatically correct yun. Follow niya yung grammar. Pero luma na kasi yun. Dapat, pag tinanong ka, how was your exam? The exam was quite difficult. Ganun. My exam was tough and challenging. Ganun. Huwag mo sabihin, my exam was hard. Ano nga yun? Tinigasan siya doon sa exam. Grabe. Huh? Sige po. Sana po may natutunan kayo sa akin, ha. Ang haba na nitong vlog na to, ha. Sige na, good night na po.